Pagkarating sa lungsod ng Qingshu, sinalubong ni Xu Ping si Vice Principal Lin Guang at ang koponan ng Magic City University. Inanyayahan niya sila sa isang marangyang tanghalian bilang pagpupugay, at magalang na pumayag. Naman si Lin Guang. Sa pagpasok nila sa elegante at magandang lugar, magalang silang sinalubong ng mga tauhan. Agad na nakuha ng kanilang presensya ang atensyon ng ibang mga bisita. May 2 taong nagchichismisan tungkol kay Chu Jingmeng. Pinuri ng isa ang gwapong S-rank captain, habang ang isa naman ay namutya tungkol sa level nito na tier 3, at akala niya ay ginagamit lang ng Magic City si Chu Jingmeng bilang mukha o pampromote lamang ng paaralan. Narinig ito ni Joy kaya bumulong siya kay Chu Jingmeng na minamaliit siya ng mga ito. Ngunit hindi ito tinablan at ngumiti lang, sinabing mas masaya at kawili-wili kapag minamaliit siya ng iba. Lumapit naman si Wong Qi, ang kapitan ng koponan ng Jing University, at formal na ipinakilala ang sarili kay Chu Jingmeng. Matapos ang maikling pakikipagkamay, mayabang na sinabi ni Wang Yi na inaasahan niyang makakaharap sila sa opening ceremony. Umalis siya kasama ang kanyang kakampi habang tahimik lang itong pinagmamasdan ni Chu Jingmeng. Naiinis, sinabi ni Yao Ang na sobrang mayabang si Wang Yi at parang panalo na agad ang Jingyu. Ngunit itinuro ni Joy Ying na may karapatan naman itong maging mayabang dahil ito ay Tier 4 high rank at may kakayahang tinatawag na Heavenly Universe Meteorite, na parang S-rank na rin. Kinuyam ni Yao Ong ang kanyang kamao at galit na nangakong dudurugin nila ang kaiabangan ng mga ito sa tournament, at hindi niya hahayaang manalo ulit ang Jingyu gaya ng nangyari noon. Para mabawasan ang tensyon, iminungkahi ni Chu Jingmeng na kumain na lang muna sila at binanggit na kailangan pa niyang pumunta sa high-speed rail station para sunduin ang kanyang mga bisita. Samantala, dumating ang tren sa istasyon ng lungsod. Bumaba sina Tangi, Zhou Mingyang, at Meng Di habang hinahangaan ang ganda ng gusali at ganda ng serbisyo sa abalang terminal. Nakatayo doon, tumitingin-tingin si Tangi at nagtataka kung bakit ang tagal dumating ni Chu Jingmeng. Naputol ang kanyang paghihintay nang lumapit ang isang binata na ngumingisi ng nakakaloko na nagngangalang Hang Tian. Tinawag niya itong long-legged beauty, at walang hiya-hiyang humingi ng number o contact info. Hindi natutuwa, malamig na tumanggi si Tangi at mariing sinabing hindi siya nagbibigay ng number sa mga hindi niya kakilala o estranghero. Tumawa ng malakas ang mga kasama ni Hang Tian. Biro pa ng isang estudyanteng may matulis na buhok, sa wakas daw ay nabasted din ang kanilang gwapong kaibigan, habang ang isang babaeng may kulay pink na buhok ay natatawa ng sobra at balak pang ikwento ito sa kapitan nila. Dahil sa hiya at galit, namula ang mukha ni Hang Tian sa galit. Ininsulto niya si Tang Chi, tinawag itong maarte at sinabing dapat daw ay maramdaman nitong karangalan na pinapansin niya ito. Dahil sa kawalan ng respeto, nagalit si Zhou Mingyang at hamarang para protektahan ang kaibigan. Umikot ang hangin at enerhiya sa paligid niya at mariing tinanong kung ano ba ang sinabi ni Wang Tian. Ngumisi si Hangan at natutuwa na may nang-ahas hamarang sa kanya. Pinakawalan niya ang kanyang matinding aura na ikinagulat ng mga nakakita at nalamanang nasa peak level ito ng tier 3. Dahil sa ingay, nagkaroon ng maraming tao. Nakilala nila ang grupo ni Hong Tian bilang koponan ng Baishan Superpower University, at siya ang bise-kapitan nito. Nagtaka ang lahat kung magkakaroon ba ng away. Ramdam ni Zhou Mingyang ang laki ng agwat ng lakas nila kaya pinawisan siya ng malamig. Na-realize ni Tang Qi ang panganib kaya hinawakan niya ang braso ni Zhou Mingyang at hinayla ito palayo. Sinabing huwag na silang pumantay sa antas ng mga bully na iyon. Pumagitna naman ang isa sa mga kasama ni Huang Tian para pakalmayan ito at pinaalalahanan na nandito sila para sa tournament at huwag sirain ang pangalan ng universidad. Bagamat nag-aatubili, umatras si Huang Tan at tinuro ng mariin si Zhou Mingyang. Binalaan niya na kung hindi lang dahil sa tournament, hindi niya hahayaang makalusot sila ng ganoon lang, at tinawag pa si Mingyang na mahinang tier 1 at hindi karapat-dapat magpanggap na bayani. Dumura ito sa sahig bilang paghamak at akmang aalis sana nang bigla itong mabangga ang isang taong nakatayo sa dinadaanan niya. Nagulat si Huang Tan at nang tumingala siya, nakita niya si Chu Jingmeng na nakatayo at mas matangkad sa kanya. Nanlilisik ang mga mata at may nakakatakot na tingin,
Malamig na tanong ni Chu Jingming kung sapat na ba ang lakas niya para ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa takot ay hindi makasagot si Hang Tian kaya tinipon ni Chu Jingming ang gintong kidlat sa kanyang palad at sinabing sapat na ang pananahimik nito bilang sagot. Walang pag-aalinlangan, hinampos ni Chu Jingming gamit ang likod ng kamay na may halong kidlat ang mukha ni Wang Tian. Tumalsik ang dugo mula sa bibig nito dahil sa tindi ng tama. Bago pa ito makagalaw, hinawakan ni Chu Jingming ang buhok nito at ibinaling ang matinding tuhog sa tiyan na nagpauga ng hangin sa paligid. Bumagsak ng malakas si Wang Tian sa sahig habang umuubo ng dugo at hawak ang tiyan, habang nakatayo lang sa ibabaw niya si Chu Jingming. Naging maliwanag ang mukha nina Tangi at Zhou Mingyang sa ginhawa at tinawag ang kanilang kaibigan. Dali-daling lumapit ang mga estudyante ng Bashan para tulungan ang kanilang nasaktang bise-kapitan. Nakilala nila si Chu Jingming bilang ang matapang at makapangyarihang kapitan ng Magic City U kaya binalaan ng estudyanteng may matulis na buhok ang mga kasama na huwag gumanti at hintayin na lang daw muna ang kanilang kapitan. Samantala, may isang taong nakahawak sa cellphone at kinukunan ang pangyayari, at malakas na sinasabi sa mga nanonood o viewers niya na kakabugbog lang ng S-rank captain ng Magic City sa bise-kapitan ng Baishan. Tiningnan ng masama ng estudyante ng Baishan si Chu Jingming at galit na tinanong kung bakit niya inatake ang bise-kapitan nila nang wala namang dahilan. Itinuro naman ni Chu Jingming sina Tangi at Zhou Mingyong at ipinaliwanag na kahit hindi sila ang direktang nakasagasa sa kanya, nagkamali sila ng guluhin at bastyusan nila ang kanyang pinsan at kaibigan. Narinig ito ni Wang Tian na duguan at tumangala sa gulat at takot. Humiwalay ang mga tao nang dumaan ang isang binata na may buhok na kulay abo-asol. Siya si Ji Hui, ang kapitan ng koponan ng Bishan. Napabuntong hininga si Ji at tinanong ang mga tauhan niya kung paano nagawang makagawa ng ganitong gulo sa maikling oras na nawala lang siya para magbayad. Lumingon kay Chu Jingming, kinilala ni Ji Hui kung sino ito at inamin na mali muna ang panig nila. Ngunit pinuna niya si Chu Jingming at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ganitong karahasan sa pagitan ng mga kalahok sa tournament. Hindi natakot o naapektuhan ng sermon, kalmadong tinanong ni Chu Jingming si Ji Hui kung anong universidad sila at kung kalahok din ba sila sa event. Dahil sa insulto na binugbog ni Chu Jingming ang bise-kapitan niya nang hindi man lang alam kung sino sila, ipinakilala ni Ji Hui ang sarili bilang kapitan ng Bishan. Itinuro niya ito at nagbanta na isusumbong ang pangyayari, at pinaalalahanan na bawal ang awayan at pwede silang ma-disqualify maliban na lang kung hihingi ito ng tawad. Ngunit may kumpiyansang ngiti, binaliwala lang ni Chu Jingming ang banta at malayang inimbita si Ji Hui na ituloy lang ang pagsusumbong kung gusto niya. Nagngit-ngit ang ngipi ni Ji Hui at napagtanto niyang hindi niya matakot o mapipilit ang kapitan ng Magic City. Minura niya sa isip ang kabrutal at kalupitan ni Chu Jingming at wala nang nagawa kundi utusan ang mga kasama na umatras na lang. Tinulungan ng mga estudyante ng Baishan ang kanilang bobbog na bise-kapitan at umalis habang pinagmamasdan sila ng grupo ni Chu Jingming. Kinabahan si Tangi at tinanong kung maaapektuhan ba nito ang paglahok niya sa tournament. Pinaliwanag naman ni Chu Jingming na tama naman sila at hindi didiskwalipikahin ng mga organizers ang isang malaking koponan dahil lang sa simpleng gulo. Nang malayo na sila sa istasyon, tinanong ng estudyanteng may matulis na buhok si Ji Hui kung isusuko na lang ba talaga nila ang nangyari. Napabuntong hininga si Ji Hui at inamin na bluff lang ang banta niya, at alam niyang hindi didiskwalipikahin ang top team gaya ng Magic City U dahil lang sa maliit na away. Hinimas niya ang kanyang ilong dahil sa stress at binanggit ang mas malaking alalahanin. Binalaan niya ang koponan na hindi pa tapos ang lahat at kutob niya ay hindi hahayaang makalusot sila ni Chu Jingming ng ganoon lang. Hawak ang sugat sa tiyan, nagulat si Hong Tian at nagtanong kung gag-antay ba talaga si Chu Jingming sa labas kahit bagbog na siya nito. Lumingon si Ji na may seryosong mukha at itinuwid ito. Sinabi niya na ang mas dapat nilang katakutan ay ang pagganti ni Chu Jingming sa loob mismo ng arena sa tournament. Natakot ang lahat ng estudyante ng Bishan sa isiping dudulugin sila ng brutal sa opisyal na laban. Dahil may pasa sa mata at nawala ng ngipin, nanalangin na lang si Hong Tian at humiling sa langit na sana ay huwag silang mapareha o mahumaling kontra Magic City.